Sa panahon ngayon, masasama na ang tao. Hindi na sila kagaya nung una na marunong magkilala. Ito ang tandaan mo. Ilang dekada pa mula ngayon, wala na silang pananampalataya. Sasakupin na ng masasama ang mga paparating na henerasyon. Mabubuhay ang mga taong hindi marunong kumilala sa Diyos. Ang mga taong malapit sa galit, madaling matukso ng demonyo. Isipin mo, kapag magpadala ka sa emosyong yan, lahat ng bagay magiging tama sa'yo. Huwag ganun. Masyado ka lang nalalabuan sa iyong pananaw sa mundo. Alam kong hindi ko nauunawaan ang dinadalang bigat ng iyong puso. Pero sana naman, makinig ka sa akin. Kaibigan mo ako. Ayokong mangyari sa iyo ang mga bagay na mas pagsisisihan mo. Hindi lahat masama kagaya ng inaakala mo. Maging mahinahon ka sa iyong pagpapasya dahil yan ang makakatulong sa iyo. Tandaan mo, ano man ang isipin mo, susundin niya ng iyong gabay. Ikaw ang namamahala sa kanya, kaya lahat ng magiging pasya niya, yun ay naaayon sa iyong kaluluwa. Inko, ilang taon na ho kayo? 20 anyos pa lang ako, Dario. 8 taon pa lamang ang lumipas. Magmula ako'y naging isang antingero. Kaya nga, binatang antingero naging bansag sa akin. Sa kadahilan ng sa mura kong edad na to, marami na akong napatunayan. Marami na ring sumubok sa aking kakayahan. Ngunit tanging kabiguan lamang ang nakuha ng mga ito. Alam mo, Dario, hindi basihan ang sukat ng edad sa taglay na kaalaman ng isang tao. Paminsan-minsan kasi, may iilan sa atin ang dumadanas ng mga mahihirap na bagay sa kanilang murang edad. Ang pagkakaroon ng maraming pagkakamali sa nakaraan ang nagbubunga at naghuhubog ng isang tao upang mas lalo itong gumaling sa kanyang pangkasalukuyan. Dahil sa mga pagkakamaling yun, kung kaya't nagagawa niyang mangibabaw sa larangang kanyang tinatahak. Hindi ako magiging ganito kagaling kung wala akong pinagdaan ng mga pagkakamali. Kung pagkakamali lang, Daryong, pag-uusapan, ay napakarami ko ng sinakripisyong bagay na labis kong pinagsisisihan. May parte ng aking nakaraan ang pilit kong tinatakasan. Isa sa mga dahilan kung bakit ako nag-iisa ngayon ay dahil sa mga mapapait na kahapon. Hindi ko alam kung ano ang patutunguhan ng buhay ko. Para akong isang dahong umiiral
pero hindi na alam kung saan tutungo. Kaya ikaw, Ibrahim, humanap ka ng taong makakasama mo sa hirap man at sa ginhawa. Huwag mo akong tularan. Isang makasariling tao na walang ibang hangad kundi sundin ang sarili niyang pangarap. Sa huli, naging bigo ako sa lahat. Hindi sa buhay na ito nagsisimula ang totoong buhay. Huwag kang magpakalunod sa mga kaaliwang nakikita mo. Hanggat bata ka pa, patatagin mo ang iyong pananampalataya. Maraming demonyo sa mundong ito. Nariyan lang sila sa paligid, naghihintay ng pagkakataon para ikay matukso. O paano mo naman nasabing nasa iyo na ang lahat, anak? Hindi ba't sa inyong magkakapatid, ikaw ang naghihirap? Tingnan mo nga yung kuya mo. May magarang kasuotan, may pera, may kakayahang bumili ng kahit na ano. Pero ikaw tingnan mo, kung hindi ka pa namin bibigyan ng rasyon, hindi ka pa makakakain. Sinabi ng Diyos, ang tao ay hindi lamang sa tinapay na bubuhay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Maraming paraan para mabuhay tayo. Bawat tao hindi pinapabayaan ng Ama. Tayo pa kayang pinakamamahal niya, pababayaan ba niya? Ultimo nga mga hayop, wala namang trabaho pero nakakakain. Alam nyo, kaya may taong naghihirap. Hindi niya kasi alam kung anong ginagawa niya at ang mga bagay na ipinagkaloob sa kanya. Aanhin ko naman ang magarang kasuotan, salapi, malawak na lupain, kung sa bandang huli, hindi ko naman yun madadala sa itaas. Habang tayo'y nabubuhay, isa lang ang dapat nating gawin, at yun ay kumilala sa naglikha sa atin. Mas mainam na umiwas na tayo sa mga bagay na masasama. Wala yang ibang maidudulot, kundi kasamaan lang din sa atin. Nandito ka na lang din naman. Tatanungin kita sa abot ng iyong pag-iisip. Sa tingin mo, saan naninirahan ng mga demonyo? Dagat ang pangunahing tirahan ng mga demonyo. Marami akong basihan para patunayan ito. Matapos naman itong mailahad ni Polyon, doon na niya inumpisahang ikwento ang tungkol sa mga bagay na kanyang nalalaman. Ayon sa kanya, na magmula noong nabuhay si Kristo, doon na ipinahiwatig ang totoong tirahan ng mga demonyo. Nung napalayas kasi yun ng demonyo sa katawan ng isang tao, lumipat yon sa mga baboy kung saan yun din ang naging daan para magsitalunan nito sa dagat. Ang paglakad din ng Diyos sa dagat at paghati ng propeta sa dagat, nangangahulugan lamang ng pagiging mataas ng kapangyarihan nito. Isa din yun sa mga rason kung bakit ang mga aswang mismo takot sa sinasabing tawid dagat. Hindi sila takot sa dagat, bagkus ay takot sila sa naninirahan dito. Naniniwala ang mga nilalang na sa kasagsagan ng kanilang pagtawid, nagiging suklat sila sa mga mata ng demonyo na naninirahan sa kailaliman nito. Para sa kanila, napakamapanganib ng ganoong sitwasyon, kaya naman wala ni isa sa kanila ang naglalakas loob na mangibang lugar. Tandaan mo, hanggat malakas ang pananampalataya mo,
Wala kang dapat katakutan. Hindi mo ba nararamdaman ang presensya ng Panginoon? Lagi ang nakasunod sa atin, saan man tayo magpunta. I'm nothing without your love. I promise I'll never leave your love. My heart is beating 'cause of you. Forever and ever and ever. Only you can take my heart. Dear my love, love, love. I wanna stay with you. Pakiramdam ko, pinanganak muli ako. Mula sa mapag-arugang sinapupunan ng ina, ay pilit tayong hinila sa mundo ng nabubuhay. Sino bang nagbigay permiso na pilitin tayo sa mga problema at pagkawasak ng puso ng liwanag? Alam mo, ang unang iyak ng sanggol ay hindi lamang pruweba na siya'y buhay. Ito ay isang malakas na pagtutol, isang himagsik ng pagpapatapon mula sa paraiso. Nabasa mo ba yan? Naisip ko lang. At ang sanggol mabubuhay ng 50 o 60 taon. Isang matagal na pagdurusa kung saan ilang beses siyang babagsak, kakawawain, at iiwang mag-isa para dilaan ang mga sugat. Walang magsasabi na gusto niyang mamatay ng basta-basta. Immoral kasi. Pero lahat tayo merong pasinasyon sa kamatayan. Kaya nahilig tayo sa pagkain ng tabang babara sa ating mga puso, sa laso ng alak at sigarilyo, ng adrenaline na handog ng pakikipagsapakan. Bawat segundo'y isang tapak tungo sa libingan. At doon, 6 na talampakan sa ilalim ng lupa, ay maaatim na natin ang pinaka-inaasam na karimlan. Ang karimlan ng sinapupunan. I just wanna take you home. Ano man ang nararamdaman mo ngayon, lilipas din yan. Magtiwala kayo. Hindi ito ipaparanas sa atin ng Diyos kung wala siyang aral na gustong ibigay sa atin. Manalig tayo sa Kanya dahil hindi naman habang buhay. Ganito na lang tayo. Pilitin pa rin nating maging masaya kahit mahirap. Simple lang ho ang sagot sa inyong katanungan. Yun po ay wala kaming ibang pagpipilian dahil ito lang ang trabaho naming alam. Kahit papano, aminado ho kami na dahil sa aming amo, natustusan namin ang lahat ng aming mga pangangailangan. Mas mayaman pa nga po kami ng dihamak sa mga edukadong taong nagtatrabaho sa iba't ibang departamento ng gobyerno. Sinasabi ko sa iyo, Buti, wala ka pang alam. Kung inaakala mong hanggang sa salapi lang ang pag-ikot ng buhay, nagkakamali ka. Hindi mo ba nauunawaan na kaya ka binibigyan ng hindi masukat na salapi kapalit ng mga bagay na iyong mga nakuha ay dahil mas di hamak na mas mataas ang halaga nito? Mag-isip kang mabuti, Buti. Ang pera, ginagamit yan ng demonyo para paikutin tayo. Konting pag-iingat din. Dahil hindi ordinaryo ang demonyong pinagtatrabahuhan mo. Kung gayon masyado nga talaga kayong nalulunod sa mga material na bagay. Sinasabi ko sa iyo, iho, hindi lang dyan nababase ang buhay ng isang tao. Maraming paraan para kumita ng marangal. At marami ding paraan para mabuhay sa kagustuhan ng kaitaas-taasan.